Para sa pulido at solidong technique o step by step, ganito yung kadalasang ginagawa ko kapag gumugupit ako ng made fade. Ito yung kadalasang ipinapagupit ng ating client sa kanyang buhok dahil yan din ang request ng kanyang tatay syempre. Kaya ganyan yung madalas na ginagawa natin sa kanya. Nag-start tayo dyan sa 1.5 na clipper guide. Yung paghagod, sakto lang, dito pa rin sa gitna ng kanyang bahagi ng buhok para yan yung magiging pinakang basihan natin dahil mag-overcome pa tayo dyan. After natin ng 1.5, magagawa tayo ng pinakang baseline, kapantay syempre ng kanyang kilay or mababa ng konti para yun yung magiging baseline natin. Pagkaguhit, tanggal na yung buhok sa ilalim para makagawa na agad tayo ng fading. Yan yung proseso na step by step na hindi naman masyadong matagal. Sa mga beginner barbers, napaka-importante na paggawa ng baseline para yung sukat na ginagawa nating gupit ay parehas sa kabila. Tingnan lang din natin kung pantay lang din sa may mata or sa may kilay yung ginawa nating baseline. May mga fading na mababa lang yung transition, meron namang medyo mataas kaya mataas tingnan. Nagdedepende yan sa texture ng buhok kung paano natin gagawin. Siyempre gagawa tayo dito ng pag-transition o pag-blending. Gamit tayo ng number 1 unti-unti. Meron na tayong basihan kung saan hihinto dito lang sa middle part ng kanyang buhok. Yan yung ating i-overcome. Maganda kasi dyan kapag ganyang meron tayong guideline or baseline na pinakang basihan natin is hindi tayo mahihirapan. C-motion lang, up and down lang ng clipper, hindi na mahirap na proseso. And then half guard, pabalik kung gusto mo ng ganyang proseso para hindi ka na magpaikot-ikot ay pag nanggaling ka sa kaliwa, simula sa kaliwa pa kanan naman kung sanay ka na sa ganon. Kaya okay na okay din talaga yung may manipis kang talim ng clipper, magandang gamitin, pang fading talaga yon kapag meron kang manipis na talim. Dapat yung talim ng clipper mo is halos dikit or match sa yung trimmer. And then zero close, zero open, lalaroin natin yung adjuster para unti-unti nating buburahin yung pinakang lines niya. Ito kasing clipper natin na to ay all around na to, manipis na yung talim, kayang-kaya na niya magbura ng lines at siguradong makukuha na natin ito sa pasundot-sundot. Kung medyo malayo yung gap, kailangan natin itaas ng konti yung inner blade para pumantay o mag zero gap. Yun, nabura na natin, hindi na lang natin na isama sa ibang bahagi ng video dahil medyo mahaba. Gumawa tayo ng sikap dyan sa lugar ng pag-aahitan. Pagbago natin ahitan, syempre kailangan nating basain para crispy yung pag-ahit natin at makuha natin yung proper line sa lugar na ating inaahitan dito sa may sikap or sa kanyang temple. Pag malinis yung iyong gupit, syempre magandang tingnan. Kapag tumubo, maayos pa rin tingnan. Pag maganda yung pagkakabawa sa ibabaw at proportion yung pagkakaputol nito, tutubo siya syempre ng maayos at pantay-pantay. Ayon, ganyan lang kasimple yung gupit na ginawa natin sa ating client. Request niya at syempre gusto rin ng kanyang tatay yung ganitong klase ng gupit para sa kanya dahil pang school, malinis tingnan at saktong-sakto ngayong darating na pasukan.